Una-una, congrats din sa'yo, Kev. Medyo pumayat ka na. Yan. Yun nga, hindi namin talaga, yung bago mag-ticket selling, so parang anxious kami lahat. Parang, ano kayo magiging turnout nito? Yun. So, yun na, dumating yung ticket selling. Ako personally, hindi ko tinitingnan yung queuing eh. Kung parang, para ayoko mag-expect talaga. Siguro lahat naman kami, hindi kami nag-expect na ganun mangyayari noon. Sa first day pa lang, nabubos yung tickets kasi talagang hindi namin na-expect na gano'n din karami yung gusto manood sa amin. Siyempre, humble lang din kami. At saka, kumbaga parang, ano ba, parang, basta yun. Parang, Oo nga, nakaplano na nga yung mga promotional na gimmick namin with the prod na, by August, ito yung gagawin natin, baka makabenta pa tayo. By September, kung hindi pa siya sold out, ito yung activities, magti-ticket selling tayo sa di ba? Sa mga ticket stations ng SM. may mga gagawin sana kami na siya eh. Naka-plot na with the production, but thankfully hindi namin kailangan gawin yun for now. Watch ka. Yun, parang kinakwento ko sa kanila, before the ticket selling, the production, sila Louie, nag-uusap kami na gawin yung ticket selling ng medyo maaga-aga to gauge if kung magsusold out ba siya o hindi. So when the time came, nung nag-ticket selling ang SM, sobrang anxious ko na kinakwento ko sa kanila. Pagod ako, sobrang pagod ko, nakatulog ako. Paggising ko, nakita ko may mga posts na sold out na. That was around 5:30 PM. Tapos may mga ibang fans pa nga na nagre-request na pwede bang ipaubayan na nga lang sa mga tito and tita and mga tickets. Wag niyo muna ubusin para sa mga tito and titas na lang of Manila and the Philippines. So, parang nung nalaman namin yun, ako medyo na may sigh of relief at the same time parang yung pressure nga was on us na. Kasi syempre yung expectations naman ng fans and the people na pupunta sa concert, yung gusto naman namin higitan yung expectations nila. So, yun, kaya ngayon pa lang nagpa-prepare na din kami for that day. So, yeah. Thank you po. Last question na lang din. Since naging successful nga and sold out, may chance ba na maging tour itong Gabi ng Lambing sa ibang area? Like, eto, Cebu or Davao. Galing ka doon, Kev. Oo nga eh. Well, yung plano talaga namin, kasi, I mean, yung concert itself nga parang hindi namin, kumbaga parang natatakot kaming gawin yung major concert na yun kasi nga, well, honestly talagang, parang wala kaming tiwala sa amin, parang ganun talaga yung una naming feeling. So yun. Yun na nga, dahil nga sa demand nung first day ng selling ng mga tickets, marami talaga kasing gusto pang manood, maraming hindi nakapili. Kasi siguro, parang, yung tour, wala pa talaga siguro. Meron na. Meron namang conversations with the production na baka pwedeng dalhin sa Cebu or Davao, but we'll explore. Sana magkaroon ng clamor din for tickets dun sa ibang regions ng bansa, sa major cities natin. Thank you very much, Kevin. And sino ang gustong magtanong next? Yes, ma'am. You're raising your hand. Please introduce yourself and taga saan po. Hi po, Kay from GME Online, digital po for lifestyle. Silent Sanctuary's music has been a part of many fans' life and love stories and has been a staple of OPM. So how does it feel to see your songs continue to resonate across different generations? Sige, ako na muna.
Actually, nung sumali ako sa Silent in 2022, sinasabi ko sa kanila na the music is, kumbaga yung naaapektuhan ng music is a certain age bracket, not a certain generation. So parang dinadala nila from, for example, yung heartbreak era nila na mga 16 years old to around 25. Dala-dala nila yun hanggang sa pagtanda nila. So parang nakakatuwa lang din na yung mga songs is also part of their kumbaga journey nila sa mga relationships nila. Kasi may mga iba kaming mga fans na nakikita when we play na maliliit pa, na parang nakaka-relate sila dun sa music na ginawa ni Sarky way past ano. So nakakataba ng puso na makarinig ng na-experience ko to when I was 16 years old. Ngayon, ano na ako, 40. So, yun. Siguro, yung mga dumarating na ibang generation din, siguro baka same feeling din yung una mong ligaw, una mong heartbreak, una mong girlfriend o boyfriend. Siguro, kumbaga parang naipasa-pasa na siguro yung feeling na yun siguro sa mga susunod pa mga generation. So, baka yun yung ano na. Kaya hanggang ngayon, pinapakinggan pa rin nila yung mga kanta namin. Thank you po. A follow-up question. For context din pala, I'm 25 years old. So, sa 24 years nyo, parang feeling ko, I also grew up with Silent Sanctuary since papa ko din mahilig sa OPM. So, in relation to that, how do you think your music has changed with your new songs, and what is something new that you will do for this concert? Ano ba yan? Yung mga bagong kanta namin, Okay. siguro nag-mature siguro kami sa ako rin, nasa songwriter din. Siyempre, hindi naman tayo mapapako dun sa ganung feeling eh. So, as we grow up, siguro, yun nga, sa mga experiences ko rin ng mga bago, siguro doon na nagre-reflect yung lyrics, pati siguro melody-wise, nandun medyo mas maingat na kami na ayaw namin magmukhang kapareho ng isang kantang ganito, isang kantang ganyan, parang yun. Hanggang ngayon naman tinatry pa rin namin na, nag-explore pa rin kami ng mga bagong diskarte paggawa ng kanta. Sa melody, sa lyrics, yan. So, yun. Kasi sa amin, ako personal rin na ayoko rin maumay sa mga ginagawa ko. So, yun. And also expect na rin nila sa concert na we have Manila Symphony Orchestra with us and Viva Voce. So, yung imagination kasi namin ng yung fusion ng classical tsaka rock or OPM, parang siguro ito na yung parang ultimate na matutupad yung vision namin through our music. Thank you po. Thank you very much, our friends from GMA. Who's next? Sino po? Yes, Jamie, go ahead. Hi, my name is Jamie. I'm from Soundcheck Manila. Hi, Hi, guys. Jamie. Hello. Hi, hello. So, question ko lang is, ang cute kasi ng mga ticket tier names nyo, no? Sinta, Mahal, Irog. Bakit nyo naisip yun? Tapos, kung may song na magre-represent ng ultimate Sinta energy, ano yon? Saka ano yung song magre-represent ng ultimate Baby Cakes energy? Mas ang kulit ng mga pangalan, ha? Yun, thank you. Yung una kasi, pinag-uusapan namin yan kung anong mga ipapangalan namin sa mga sections. Yung una, parang inisip namin parang stages, o yung mga stages of relationship, ganyan. Parang ligawan stage, parang momol stage, mga ganun. Parang, pero buti nga hindi natuloy. So, ginawa na namin yung terms of endearment na lang. So, yung sa Sinta, kung anong... Anong song yung Sinta energy? Ano ba? Anong song ang Baby Cakes energy? Baby Cakes.
More on Sinta energy para sa inyo. Siguro yung Sinta, ikaw lamang, ganyan. Yung Baby Cakes, baka summer song yun. Baka kasi parang medyo happy fling ganun stage siguro. Ganun. Super cute. Tapos, kasi ang dami niyong, how did you trim the set list? Kasi 24 years, will fans experience mga deep cuts? Maybe you can tease or new songs? Para lang magkaroon sila ng more excitement for your show. So, magkakaroon ba ng mga not so usually heard songs or new songs? Thank you. Ang pag-usapan naming set list na tututugin namin, at least 30 songs from the first album hanggang sa recent ngayon. So, marinig nila lahat ng mga hits, syempre. Tapos, yung mga bagong kanta rin namin, marinig din nila. Plus, may mga cult following din kasi yung mga ibang kanta namin na may B-sides, may mga B-sides namin na mga hindi na-release sa single. Yun, na masarap din tugtugin, na relatable din, feeling namin relatable din sa mga manonood. So, yun ang pinaprepare namin ngayon, yung mga kantang yun. Sobrang exciting. Thank you, ma'am. In fact, Go ahead. nag-start na kami mag-rehearse ng last Tuesday ng yung mga deep cuts na sinasabi niyo kasi it's been years since we performed them on stage. Baka yung iba nga parang isang beses o dalawang Ganun lang. beses pa lang namin na talagang natugtog sa parking or sa album promotion before. Pero now, talagang siseryosohin na namin yung preparation ng mga kanta. Kaya yun nga, lahat ng pressure nasa amin na. So, depende na lang sa amin kung gaano namin. Siyempre, gagalingan namin, pero kailangan pa rin talagang trabahuin. So, yun. Kaya niya yun. See you sa gabi ng lambing. Tsaka first time mag-30 songs eh. Di ba? Parang... Ganun kahaba. Okay. Yes, ma'am. Nagawa namin 23 songs. Wow. Lasing kami lahat. So, lasing din kayo. Baka lasing din sa 30. Kung hindi naman, ma'am. Kami na lasing magyayari. Sige, thank you. Thank you very much, Thank Jenny. you. Meron kanina nagtaas. Yes, ma'am. Please approach the mic. Pakilala and from what outfit? Go ahead. Pwede mo tanggalin yung mic. It's okay, ma'am. Go ahead. Yeah. Hello po and congratulations. I'm Cassiopeia po from Lionheart TV. In 24 years is a remarkable achievement. Looking back, what do you consider the defining moment that shaped Silent Sanctuary into the band it is today? How has your relationship as bandmates evolved over the years, especially through challenges and success? Defining moment. Siguro, ako personally na feel ko yung defining moment din. Yung unang-unang sign namin na label sa UR. So yun, kasi yun lang naman talagang gusto ng, personally nga, ako yun nga, parang gusto ko magbabanda, ganyan. Yung masign ka lang sa isang label company, yun yung parang, defining moment, shit, ka na. Nagawa, parang kumbaga na, I made it, parang ganun. Oh, may label na kasi maraming banda talaga striving bands na sa Pilipinas na hindi sila nasa-sign, ganun. So, yun. Tapos, ano pa ba? Yung relationship namin through the years, no? Ayun, magkukumpara na kami. Ayun, yung parang... Yun nga, kasi syempre mahirap din, siguro, hindi talaga perfect ang banda. Parang may ups and downs din talaga, parang relationship din talaga yan, na parang pag may mali, kailangan mo komprontahin, na hindi kayo nag-aaway-away. So yun, siguro yun na lang yung sa sobrang dami na namin bonding siguro. Alam na namin yung gaya ng isa't isa, kung ano yung kinaiinis niya, kung ano yung gusto niya, gano'n. So yun, na-master na namin ng isa't isa yung paano namin i-treat yung sarili, yung isa sa amin, parang gano'n. At saka to give you guys a picture, para siyang so parang off-stage or on-stage, yung kulit namin same lang. Kahit nga sa GC yun siya. So parang organic siya in a way na parang kung sino kami, parang yung kami nakikita ngayon dito. Ganun din kami sa stage, ganun din kami kahit sa backstage or kung saan man, or kahit saan tambay. Parang ganun siya nag-evolve. Follow-up po.
Many of your songs have become the soundtrack to people's love stories and heartbreaks. Is there a fun story that has stayed with you through the years? Fun story po. Yes. Fun story. Well, meron kami isang gig na pamilya sila, may dalang baby. Tapos sabi niya, ay pangalan ng baby ko, Kismet. Kasi pinangalan namin sa isa yung kanta. So parang nakabuo na yung mga kanta namin. Nakabuo na lang. Nagbungan. Nagbunga na yung mga pinunla. Eh, there's one parang, uy, grabe yun ah. Oh, maraming ganun. Yun, parang, May nagpatattoo pa nga. meron nga. Meron, nagpapirma ng, sa braso niya ng sign, tapos pinatattoo niya yung ganun. Pero sabi ko, wag mo na patattoo yung pangit yan eh. Sabi ko ganun. Pero, kasi pangit siya sumulat. So, siguro, dahil fan siya talaga, baka, yan. Pero it's an honor din na ginawa niya. Parang minsan dumadaan lang bigla sa mga gig namin. And then, when you look back, parang ganun pala kalalim yung impact or connection ng mga tao Kanta. sa mga kanta namin. Paano sila tinulungan siguro ng kanta, kaya yun na lang, gano'n na lang yung pagka-fan nila dahil siguro sa mga sobrang down nila ng mga moments yun na lang pinapakinggan nila, yun na lang yung tulong nila, gano'n. Parang gano'n siguro, yung impact ng mga kanta namin sa kanila. Last one. OPM has seen a resurgence in recent years. What excites you most about today's music scene? And are there younger artists you'd love to collaborate with? I mean, sobrang ang ganda ng scene ngayon sa Pilipinas, sa music scene ng Pilipinas. Ang daming banda magagaling talaga, sobra. I mean, lumalaki na yung catalog natin, kumbaga, sobrang healthy nung competition din. Siyempre, meron din ganun. Tsaka, buhay na buhay talaga ang musika sa Pilipinas. So, yun. Sobrang thankful din kami dahil buti nga, kumbaga maraming mga bata talaga na gusto mag-music kasi kailangan natin ng mga newbies din talaga na mag-aangat ng music natin sa Pilipinas. Kasi ang ganda talaga ng OPM eh. Kumbaga parang hindi, unti-unti nang nare-recognize sa ibang bansa. I mean, yun. Tsaka hindi lang parami, pagaling din ng pagaling. Lalo na yung mga younger bands ngayon and artists. Siguro ng mga 20 years old tayo, hindi tayo ganun kagaling, you know? Hindi kasing galing nila eh. So, because yung access sa technology and sa resources, mas malawak na ngayon, ang galing eh. Very healthy. Kami at the same time, na-inspire din kami sa mga ginagawa nila. Kasi, wala sila sa social media, ano sila eh. Buhay na buhay kami, tahimik lang. As a 40-year-old man, then, parang wala lang may energy mag-TikTok. Meron po kayong younger artist na gustong makakolaborate? Oo naman, sa akin personally, Forbes Spades. Yan, kung sila makaka-collab. Ako siguro medyo long shot siya. Pero siguro open naman kami to anyone, pero ako personally, anyone siguro from SB19, Bini, Kaya, yung mga nasa P-pop na Cats ay ba sa atin? Katsay, international yun. Oh yun, pwede naman. Oo. Pero pwede po, pwede. Sana. Di ba, bago sila? Siguro mga 2 years. Ayun lang. So, yun po.